Magkano sinisigil mo sa kanya? Bali, yung settlement namin, sabi niya, yung kaya lang daw niya, 40,000 po. Nag-alok na siya sa'yo ng 40,000. Opo. Okay. Hindi mo tinanggap. Hindi po, wala naman siyang nilabas na pera sa Okay. Hindi mo tinanggap kasi hindi kayo magkasundo sa presyo. Mas mataas sa'yo. Hindi, ang gusto ko lang ngayon, sir, na yung 40, iwan niyo sa akin yung e-bike. Ang gusto ko sila na mangyari, dadali na lang yung e-bike. Okay, so ang nangyayari is gusto mo kunin yung sinasabing e-bike pero kapalit ng sinasabing 40,000. Opo, sir. Pero matanong ko lang, bakit yung nagkaroon ng damage yung sinasabing e-bike dahil dun sa truck mo, bakit mo kailangan kunin yung sinasabing e-bike? Bakit disgrasya po, sir? Wala pong nag-incident, sir? Yes, disgrasya nga, pero ang ibig sabihin kahit man may disgrasya kasi ayaw at gusto natin, merong responsibilidad na kailangan natin ganapin. May interest ka pala dun sa e-bike. Magkano ba yung e-bike? Bali, nabili ko, sir, 58,000. Pag pinaayos mong e-bike mo, magkano kaya? Magkano babayad kung 58 po. 58? Magkano mo binili? 58 din, May sir. depreciation na rin yan. Huwag naman masyadong bago. Kasi, sir, yung e-bike Hindi, ko... ganito muna, yung e-bike mo na doon. Hindi na bago yan. Opo, Kapag sir. ibenta mo, hindi mo na pwede mabenta ng 58. Ito si Ben Tulfo na magiging mamamagitan. Huwag mo pabayaan itong si Renate, ha? Lumapit ako sa hashtag ipabitag mo dahil inireklamo ko si Arvin Di Castro, yung nagmamayari ng truck na bumangga doon sa aming bahay. May 11 po, mag-alas 2 ng hapon. Nung time na yon, bali, nanonood kami ng TV sa bahay, tapos nagulat na lang kami na may dumadagondong. Panglingon namin, nandyan na yung truck sa harapan namin. So, lahat kami kinabahan. Pagkatapos noon, paglabas namin yung truck, nakita ko yung e-bike ko, mga durog na, pati yung mga tricycle, motor, pedicab. Mga alas 5 ng hapon, pumunta kami dun sa may bureau, sa traffic. Inimbestigahan kami, lahat kami ng mga biktima. Tapos pumunta rin po yung nagsasabi na siya dumayari ng truck at nag-usap kami. Bali, yun nga po, gumawa yung may-ari ng kasulatan na lahat ng mga danyos, yung mga sira sa aming mga tricycle pedicab na aakuin niya lahat ng gastos. So, bali po na pinabarangay ko po siya. Ang problema, hindi siya pumupunta sa barangay namin. Ang ginawa ko po, pumunta ako dun sa barangay nila. So, pagpunta ko po, nakailang punta po ako, pero ayaw pa rin niya humarap. Kaya lumapit po ako kay Sir Ben Tulfo, para matulungan niya po ako para humarap yung tao at bayaran niya po yung kaukulang damage doon sa aming bahay at doon sa e-bike ko po. Alright, makakasama natin ngayon sa studio si Renante Seraspe. So, nagkaroon kayo ng bayaran ng una. Doon po sa iba po. Sa anong iba? Yung mga sidecar at mga tricycle. Sa Alright. ibang tao. Opo. Sa ibang tao? Opo. Kasi marami po kami, sir. Alright, marami kayo. Ako na lang bali po hindi nababayaran. Magkano sinisigil mo sa kanya? Bali, yung settlement namin, sabi niya, yung kaya lang daw niya, 40,000 po. Nag-alok na siya sa'yo ng 40,000. Opo. Okay. Hindi mo tinanggap. Hindi po, wala naman siyang nilabas na pera, sir. Okay. Sabi ko. Hindi mo tinanggap kasi hindi kayo magkasundo sa presyo. Mas mataas sa'yo. Hindi, ang gusto ko lang ngayon, sir, na yung 40, iwan niyo sa akin yung e-bike. Ang gusto ko sila na mangyari, dadali na lang yung e-bike. Ang negosasyon, ibig sabihin na maaari may inaalok siya sa iyo in good faith. Hindi mo tinanggap dahil hindi ka sang-ayon doon sa kanyang alok. Di magkaroon kayo ng sinasabing negosasyon. Opo, sir. Hindi muna kami papasok. The mere fact nag-alok siya sa iyo, in good faith na yon, inaayos ka. Kasi sa iba, inayos niya. Opo, sir. Tumanggap. Ikaw, hindi mo, saan naman kadahilanan, may dahilan ka siguro, hindi mo tinanggap, medyo gusto kong ma-consummate, matapos muna yung inyong pag-uusap. Huwag ka munang lumabas kahit sa barangay, sa pulis. Kasi hindi natin pwedeng masampahan ng kaso yung taong nakikipagkasundo. Opo, sir. Alright? Ang sino mang nakikipagkasundo in good faith, nag-aalok na paano ba natin maayos to? Isa doon sa partido, ayaw. Opo. Hindi po pwedeng umatras yung isa kasi tinatanggihan niya. Ang dating kasi, may alok siya sa iyo, inaalok ka niya ng ganito, hindi mo gusto, ang may problema, ikaw, hindi siya. Kahit sa hukuman. Pag ang isang tao nakipagkasundo, in good faith, nag-alok, 40,000, medyo hindi mo gusto yung presyo, hindi kami pwede makialam doon, kahit sa barangay. Kasi hindi kami takbuhan kapag medyo hindi ka nagkasundo. Teka muna, hindi kami pwede makialam kasi hahayaan muna namin kayo mag-usap
para maintindihan mo rin sa panig niya bakit ganyan ang outlook niya. Tantanong mo. Nagkaroon na kayo ng sinasabing usapan. So, nagkaroon lang ng problema dahil sa unang alok niya ng 40,000, hindi mo tinanggap. So, ngayon naman, yung pag-uusap dapat is between sa inyong dalawa. Hindi ka niloloko, hindi ka inabuso, hindi ka pinagsamantalahan, maaaring hindi ka magkasundo sa presyohan Opo, sir. na medyo nabababaan ka ng konti. Kaya ang problema, sir, hindi siya nagpapakita, sir. Well, siguro baka, Sinabi mo na- sandali muna, lahat ang sinasabi mo sa kanya, siya. Pero base doon, kung titingnan natin, siguro nakita niya na, well, kung hindi mo tinatanggap, well, ibig sabihin, dalhin mo na ako sa hukom, papatunayan niya sa korte na siya in good faith. Yun lang ang gusto kong sabihin. Siguro, si Arvin De Castro, inarareklamang mayroon ng truck. Magandang umaga sa iyo, Arvin. Arvin, ano bang magagawa natin dito? Kasi parang lumapit sa amin dito. Ako, ayoko pa muna sanang manghimasok kasi parang may alok ka ata ng 40,000, di lang kayo magkasundo. Ano bang story mo ito, Arvin? Sir, dapat po yan. Una pa lang, sir, na matagal na po talaga siyang bayad. Kung kinuha niya na po agad ng 40,000, sir. Kasi siya po talaga inuna ko, sir, Talagang bago isa siya muna, Tapos, ang gusto niya, pumayag na po siya sa 40,000. Tapos, ang gusto niya po mangyari, sir, kanya pa yung e-bike na, sir. Doon kami nagtagal, sir. Bakit yung, ano ba, gusto mong kunin yung e-bike niya? Hindi, sir. Opo, kasi para po na, sir, para kung sakali po makuha namin yun, sir, ibebenta ko, sir, para pambawas din po sa gastan, sir, sa mga nangyari, sir. Okay, so ang nangyayari is gusto mo kunin yung sinasabing e-bike, pero kapalit ng sinasabing 40,000. Opo, sir. Pero matanong ko lang, bakit yung nagkaroon ng damage yung sinasabing e-bike dahil dun sa truck mo, bakit mo kailangan kunin yung sinasabing e-bike? Sir, bali po kasi, sir, para makuha namin, sir, ibebenta lang po namin para pambawas na po sa mga gastan. Yes, sir. naintindihan ko naman yun, pero yung naging problema or cause ng problema is yung pag-araro ng sinasabing truck mo dun sa lugar niya. Di ba po ba? Sir, opo, sir, bali disgrasya po, sir, wala po medicine, sir. Yes, disgrasya nga, pero ang ibig sabihin kahit man may disgrasya kasi ayaw at gusto natin, merong responsibilidad na kailangan natin ganapin. Tama Opo, ba? sir. Opo. Okay, ganito na lang, Arvin. Okay, ngayon ko lang nakita na may interest ka pala dun sa e-bike. Magkano ba yung e-bike? Ikaw, tanungin muna kita, Renante. Magkano yung e-bike mo? Bali nabili ko, sir, 58,000 po. 58,000 ang Opo. e-bike mo. Noong October 2023 po. 2020. 3 po. 23. Last year. Opo. Bago pa yung e-bike mo. Bago po, sir. Yung e-bike mo, nasira. Opo, sir. Yan, ngayon. At bawi ka na ba yun sa e-bike mo na yan? Bali, ginagamit kami namin, sir, pag namimili kami sa tindahan po. Alright, so para saan yung 40,000 sa e-bike mo? Or may Yun na lang yung inaalok sa akin nila. Yun daw yung kaya nilang bayaran, sir. Pag pinaayos mong e-bike mo, magkano kaya? Hindi ko po... Sinubukan mo bang tanungin, ano ba na-damage sa e-bike mo? Bali, whole portion nakalagay, sir. Lahat po. So, parang lumalabas, may tao dito, total wreck. Total damage po, sir. Total wreck na yun. Ibig sabihin sa total wreck, sa insurance, binibili na lahat equivalent. So, gusto mo sabihin yung e-bike mo, magkanong halaga? Dahil kasi kung total wreck, binibili niya na, magkanong alok mo? Parang sa insurance yan. Kunyari, meron akong trooper, no, inaalok sa akin na ganito, hindi ko gusto. Ang sinabi ko, hindi. Mas mahal yung alok ko. Sinabi ko dun sa insurance company, sampal ko sa mukha nyo eh. Sabi ko, ayusin nyo na lang. Inayos. Ba't ko ibibigay yung trooper ko noon yun? Hindi pa naman total wreck. Dineclare na lang total wreck para sa kanila na. At babayaran nila ako na mababang presyo. Sabi ko, sampal ko sa mukha nyo yun eh. Noon yun, ng 2005 yun. Ngayon, ganun ba ang gusto mo na parang okay naman yung e-bike mo, hindi naman sirain, nagagamit mo, nakaparada lang, nasagasaan. Bago siya sa tapat ng bahay, sir. So, kung tutusin, magkano dapat ngayon kung bibilhin ng e-bike mo? Bali, ano, sir, yung uso. Hindi, mabilisan na. Magkano ang presyo? Babayaran na niya, sir, kung magkano. Magkano babayad? 58 po. 58. Magkano mo binili? 58 din, sir. May depreciation na rin yan. Huwag naman masyadong bago. Kasi, sir, yung Hindi, e-bike po. ganito muna, yung e-bike mo nandoon. Hindi na bago yan. Opo, Kung sir. ibenta mo, hindi mo na pwede mabenta ng 58. Medyo
realistic naman tayo. sige, sir, Kasi pwede para mo namang ginagawang bago, bibili ka ng bago. Opo, sir. Kasi hindi na siya bago. Mabuti sana kung binili mo lang ng last month. Hindi na siya brand new. Mag-isang taon na. Yung mga e-bike na yan, bandang huli, hindi naman siguro tatagal ng 2 taon yan, 3 taon. Alam mo naman yan hindi ba? Maraming e-bike ngayon. Ako minsan, 1 year lang na. Sira-sira na. Hindi mo na makita yung mga piyesa niyan. Made in China pa siguro yan, di ba? Opo, sir. Mga China, Ngayon, Okay. sige. Para magkasundo kayo at ayaw ko makialam sana, ano yung hindi ka naman dihado na wag naman, okay, nakikinig ka ba sa amin, Arvin? Ako'y tumutulong na lang para maging kabahagi. Pagkabing kabahagi, ano? Parang medyo pag-ayusin ko na lang kayo sa ere. Ito si Ben Tulfo na magiging mamamagitan. Yung pinaka-fair naman, wag mo naman silang... Pwede na. Pwede, 45 na lang daw. Kaya mo na ba? Arvin, siguro naman sa 45, ibigay mo na lang. Kawawa naman to ha? Sa 45 Tapos po, sir. paayos mo na lang, Arvin. Kung may problema ka, punta ka sa akin. Bigyan kita ng tinapay, bigyan kita ng juice, o, di ba? Kung sasabihin mo gusto mo matulog ng malamig, punta ka lang ng Hotel Sogo, o, mag-date ka dyan. Sir. Okay ba sa'yo? Sir. Ha? Sir, pwede sir. Papayag kami sa 45 sir. Pero hindi naman po na magbibigay po ng buo sir. Alright. Okay. Basta may installment. Magkano ang bibigay mo sa kanya? Mag-installment po kami ng monthly sa kanya ng 10 sir. Kasi wala. Sa totoo sir, wala na po akong negosyo sir. Okay, sige, Kasi ganito talagang na lang. papayag Sige, pa- ganito. O, sige, pwede ba sa'yo? 10, 10, 10, baba. Ganyan. Gaano mo katagal babayaran to? In 6 months? Or ano, in Hindi, sir. 4 months? Hindi sir, yung sa matapos sir, etong next month sir, mag-aabot agad ako. Next month. Opo. Kaya mo na bayaran ng 45. Opo sir. Alright, sige, Basta- Arvin, ganito na lang, ano? Mukha ka namang matino, di ba? Huwag mo pabayaan itong si Renate, ha? Okay? Opo sir. O, ganito na lang, ha? Ayaw kong bumalik sa akin to. Ganito na lang. Pwede ka ba mag-antay next month? 45. Pwede ba next month ang gusto mo? Anong ilang linggo ang kinakailangan? Isang buwan? Hindi sir, bali po sa next month ang katapusan sir, magbibigay na po ng 10. Magbibigay ka ng 10. 10 po. pagkatapos, Sunod na rin po, kada katapusan na po. sunod-sunod na every po. month, mamantling yan, 10, 10, 10. Opo. Okay ba Opo. sa'yo? Sige, sir. Wala tayong magawa eh. Sige. Sige, ganito. Basta 45 ha, sinabi niya, ha? Opo. Alright, okay na tayo. Alright, kung may problema kayo, lapit na lang kayo sa akin para pag-ayusin ko na lang kayo. Para mga anak, ha? Hindi ka ba? Okay po. Ilan taon ka na? Ay, hindi na kita anak. Arvin, maraming salamat, ha? Salamat po sir. Salamat Okay, po. sa'yo naman. Tatayo kami sa'yo. Nakatingin lang kami na mababayaran ka 10, 10, 10. Wala na maraming usapan. Simple Yung lang. problema kasi hindi na sila umarap, sir eh. Hindi na nagpapakita Ito sa na nga, nakausap Well, na. yan na. Tapos na. Okay na. Sige. Mukhang nagkaroon naman ng maayos na pag-uusap yung dalawa. So, at least, okay na. At nakausap na si Sir at mabibigay na yung sinasabing kahit paano may halaga. Ang gusto ko namin sabihin sa inyo, kung kayo po'y pwede mag-usap po kayo. Hindi ko po ginagawa to para maayos lang. Sige, I have to get out of my way. Pag-ayusin na lang. Hindi po talaga ako namamagitan. Ako talaga sumbungan na kung may pang-aabuso, panlalabis, panloloko, pagpapabaya, wala po roon eh. Hindi lang sila magkasundo. Kaya, okay na tayo dito. Carl, okay na Yeah. sa'yo? Sige. Salamat, sir. Okay. Okay na. Diyan tayo nagtatapos sa sumbungan natin ngayong araw. Hinggit sa sumbungan, imbestigahan anong reklamo na bibigyan ng solusyon at aaksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban ka, di kay iwan. Ako si Carl Tulfo at kasama ko ang aking ama na si Ben Tulfo at ito ang hashtag Ipabitag Mo.